Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madalas sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga paniniwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang tahid o rooster spurs? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy extra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana, sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pagkaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagad dapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging bato rin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatanga nito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito? Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa,
Asia at sa Oceania, at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panlunas sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsay ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak, at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito?